Friday, 6:15 a.m. Birthday celebration. Damit Clarice, hindi ba sinabi ko na sa'yo na wala akong tiwala dyan sa kapatid mo? Bakit ba ang laki ng galit mo sa kapatid ko? I'm a lawyer. Alam kong hindi inosente yang si Joey. Ito ang sigawang naulinigan ko pagmulat ng aking mga mata. Dinig na dinig ko ang kanilang pagtatalo mula sa kabilang kwarto. So anong gusto mong palabasin ha? Na kriminal ang kapatid ko. Ako ang humawak ng kaso niya, remember? Wala akong nakikitang katotohanan sa mga testimonya niya. Ganun naman pala eh. Bakit mo ipinanalo ang kaso niya? Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Gusto ko lang naman na iiwas iyang anak mo sa kanya. Ano? Nanginginig na ang boses ni Nana. Huminga ng malalim si Daddy Roger bago ito muling nagsalita. Mahirap na. Baka mapahamak lang si Mira sa kanya. Narinig kong napaiyak na si Nana. Anong pinagsasa? Hindi na niya nakuha pang magsalita dahil sa iyak na pilit niyang pinipigilan. I'm sorry, Clarice, pero yun talaga ang konklusyon ko sa kaso niya. Biglang huminahon ang boses ni Daddy. Sa tingin mo, magagawa niyang patayin ang asawa at anak niya? Anong tingin mo sa amin ha? Mamamatay tao? Baliw? Ano? Nagtaas na ng boses si Nana. Will you please just shut up? Pagkatapos noon ay bigla silang natahimik. Natiyanak sila ng kanilang pagtatalo. Birthday ni Mira ngayon. Ayokong sirain ang kaalawan niya nang dahil lang sa away natin. Biglang huminahon si Daddy. Narinig ko ang paglabas niya ng kwarto at naiiwang umiiyak si Nana. Pagkakuan ay marahan akong bumangon mula sa aking higaan upang tunguhin ang labas ng kwarto. It's Friday. May pasok nga pala ako. Dali-dali akong kumilos at inikasikaso ang aking sarili, pati na rin ang mga gamit ko sa pagpasok. Sinadya kong bagalan ng aking kilos upang hintayin humupa ang away nilang dalawa bago ako tuluyang dumulog sa hapagkasalo sila. Nang makarating na ako sa hapagkainan, laking gulat ko nang makita ko si Nana. Parang walang nangyari at masaya pa siya. Tila ba hindi sila nang galing ni Daddy sa isang seryosong sagutan. Sinalubong niya ako at niyakap. Happy birthday, Mira. Ang sarap namin ng yakap ni Nana. Napakalambot ng katawan niya. Subalit higit akong nakaramdam ng kakaibang saya nang iabot na niya sa akin ng isang regalo. Isa iyong kahong may katamtamang laki na nababalutan ng simple subalit magandang uri ng puting papel. Ano ito, Nana? Regalo ko sa iyo iyan. Nakangiti niyang sabi. Dali-dali ko itong binuksan at tumambad sa akin ng isang pares ng pulang sapatos. Isa to shoes na gustong gusto ko. Pagkakita ko pa lamang dito, ay nayakap ko na agad ito dahil sa sobrang saya. Salamat, Nana. Subalit kasabay ng ligayang naramdaman ko ng mga oras na yun, ay ang higit na kasiyahang nakita ko sa mga mata ni Nana nang makita niyang nagustuhan ko ng gusto ang regalo niya. Hindi ko maipaliwanag kung paanong pati ang mga mata niya ay nakangiti rin habang pinagmamasdan ako. Dahil dito, hindi ko naiwasang muling tapunan ng tingin ng sapatos na binigay sa akin ni Nana at doon ko napagtantong palagi nilang kulay pula ang mga bagay na inireregalo niya sa akin tuwing sasapit ang aking kaarawan. Nang tuluyan na akong makaupo sa hapag, hindi ko na napigilang siya ay tanungin, Nana, nasaan si Daddy? Maagang umalis, sambit niya habang abala sa paghahain ng aming almusal. Gano'n naman iyon, hindi ka na nasanay. Dagdag pa niya, Nana, malungkot ang aking tinig. Huminto siya sa kanyang ginagawa, umupo siya at humarap sa akin. Alam ko, narinig mo ang pagtatalo namin. Yumuko ako at hindi na nagawang magsalita. Samantala, bumuntong hininga lamang si Nana at masigla muling kumilos. Naku, huwag mo ngang pansinin iyang daddy mo. Alam mo, inggit lang iyan dahil mas lamang ang attention mo sa Uncle Joey mo kaysa sa kanya. Maya-maya ay naupo na siya sa aking harapan. Palibhasa wala na siyang oras sa atin. Nang sabihin ni Nana ang lahat ng yun, hindi ko rin nagawang umik. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. May mga bagay akong gustong itanong, ngunit hindi ko mabanggit. Tumingin sa akin si Nana na tila pa binabasa ang nasa isip ko. Ilang segundo lang ay narinig ko ng paghinga niya ng malalim. Hindi mamamatay tao ang Uncle Joey mo. Seryoso niyang sabi. Hindi mamamatay tao ang kapatid ko. Pagkatapos na ay humigop siya ng kaping inihanda niya. Pero Nana, hindi pa rin manilang sa atin ang lahat. Biglaan kasi ang pagkawala ng pamilya niya. Sa wakas ay nagagab ko rin ang aking nais sabihin. Pero malinaw sa atin na patay na sila. Muli siyang tumayo at kumuha ng tubig. Bagya pa siyang natilihan ng mapatanaw sa bintana na malapit sa aming kusina. Hindi man natagpuan ang katawan nila.
Mabuting tao si Uncle Joey, Nana. Hindi niya yun magagawa sa pamilya niya. Maluha-luha man ay pinilit ko pa rin magsalita. Ngumiti si Nana. Alam ko, baka naman iniwan lang siya ni na Tia Laure. Muli siyang napabuntong hininga. Alam mo, masyado ko pang bata para sa magatutong usapin na, no? Pilit niyang inabot ang aking ino at saka ito pinisil. Ang mabuti pa, tapusin mo na yung pagkain mo at pumasok ka na. Baka mapagalitan ka na ni Mrs. Ocampo dahil late ka na naman. Oh yes, si Mrs. Ocampo, my tick-lip teacher. Kailangan ko na nga magmadali. Dali-dali akong kumain at sumakay ng jeep pagkatapos kong may handa ang aking sarili. Mabilis naman ang takbo ng jeep na nasakyan ko, but still I was late. Wala namang gaanong pangyayaring kakaiba sa buong maghapon ko. Same lesson, same classmate, same routine, in short, walang bago. Ang kakaiba lang ay si Mrs. Ocampo dahil naging mabait siya sa akin sa buong araw ng klase. Maybe because it was my birthday. Alam kong alam niya yun dahil kaklase ko ang anak niyang si Janice na siya namang best friend ko. Actually, 3 kaming magkakaibigan. Ako, si Janice, at ang inactive na si Rene. Excited ang lahat sa pagtatapos ng klase dahil sa gaganaping birthday party ko sa bahay namin. But me, I'm not. Isang tao lang ang gusto kong makita at makasama sa espesyal na araw ko at iyon ay si Uncle Joey. Subalit taliwas sa aking inaasahan, hindi siya sumipot, hindi niya ako sinundo. Kahit simpleng text o greetings man lang, wala. Katulad ng mga nakaraang birthday ko, wala na naman si Daddy. Busy siya sa work at wala nang time para sa akin. Pero si Nana, never nawala sa tabi ko. She's always there, special sa mahalagang araw ng buhay ko like this. Hindi ko na-enjoy ang birthday party ko, although dumalo ang lahat ng mga classmates kasama ko at si Mrs. Ocampo. Pero hindi ko ito ipinahalata. Marami akong gifts na natanggap, subalit isang gift lang ang tanging nakapagpasis sa akin. May red shoes. It was 11 in the evening, ngunit hindi pa rin ako maigupo ng antok. I know may party pa rin sa ibaba. Tanging mga kaibigan ni Nana at ang kanilang asawa na lang ang natira sa party habang nag-iinuman. Sa ngayon marahil ay lasing na ang mga ito, kabilang si Nana. Pilit akong pinabababa ni Nana para harapin ang mga bisita, ngunit wala ako sa mood. Naghihimutok ang damdamin ko at sumisip daw ang dibdib ko. At hindi ko man aminin, alam na alam ko kung bakit ako nagkakaganito. Alam ko kung bakit hindi matahimik ang aking kalooban. At pakiramdam ko isa kong batang hindi napagbigyan sa aking gusto. Dahil iyon kay Uncle Joey, hindi ko na napigilan ang mapaluha dahil nasasaktan ako at nalulumbay. Subalit bigla akong nabuhayan ng loob nang biglang umalingaw mula sa ilalim ng unan ko, ang ringtone ng aking cellphone. May tumatawag sa akin. Hindi ko matatap ang aking gagawin kaya't dali-dali ko itong sinagot. Happy birthday, Mira. Bunga niya sa akin mula sa kabilang linya, si Uncle Joey. Nang tuluyan kong maproseso sa aking isipan na siya ang nasa kabilang linya, labis ang aking pagkaibaya, ngunit hindi ko masambit ang taong salitang nais kong itugon sa kanya. Okay ka lang ba, Mira? Sorry kasi it's okay. Hindi ko na siya pinatapos sa kanyang nais sabihin. Ang mahalaga tumawag ka. Pagkatapos nun ay sandali kaming binalot ng katahimikan. Mira, good night, Uncle Joey. No, Mira, magkita tayo. Alam kong nagtampo ka sa akin. Babawi ako sa'yo. Pero Uncle, anong oras na? Baka hihintayin kita sa dati nating tagpuan. Pagkatapos nun ay nawala na siya sa kabilang linya. Hindi na ako nag-isipa at agad akong kumilos upang magpalit ng damit. Simpleng sleeveless shirt at maong jeans lang ang nagpagpasyan kong isuot. Naisipan ko na rin gamitin ang regalong sapatos sa akin ni Nana. I know magagalit si Nana kapag nalaman niya ang paglabas ko ng hating gabi, but I have no choice. Kailangan kong makita si Uncle Joey. Kailangan ko siyang makasama. Mabilis akong nakarating sa dati naming tagpuan, sa tapsihan di kalayuan sa aming bayan. Madalas kaming kumakain dito ng goto. Minsan naman ay mami, lalo na't inaabot kami ng madaling araw. Finally, I saw him. He's sitting on a stool, waiting for me. Nang matanaw niya ako ay agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. And there he was, my love. Yes, my boyfriend. And my uncle. Like the same old days, ganun pa rin ang forma niya. Naka-black sando at kupas na maong pants lamang siya, mapinarisan ng simpleng tsinelas. Tulad ng dati, suot niya ang kanyang itim na sombrero. Gwapo talaga siya at masasabi kong kahawig niya, si Imran Abbas, lalo na't may taas siyang mahigit 6 na talampakan. 18 pa lang ako pero fully developed ng aking katawan. Bukod dito sabi ng marami, malaking bulas daw ako.
Yun din marahil ang dahilan kung bakit niya ako minahal. Karamihan ng mga nakakasama, napapansin na masyado raw akong bata para sa aking katawan. Hindi ko na malaya na nakalapit na pala siya sa akin. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit at saka siya bumulong sa akin. I love you, Mira. Usal niya. Dahil dito hindi ko napigilan ang mapangiti. This is far better than to be with my friends kanina sa birthday party ko. Pagkalas niya mula sa pagkakayakap sa akin, hinawakan niya ako sa kamay at hinila palayo sa lugar na iyon. Wait, Uncle Joey, pag-awat ko sa kanya. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Tugon niya habang hila-hila pa rin niya ako. Akala ko baka kain tayo sa tapsihan. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dahil sa sinabi niya, napahinto ako at pinilit ang aking hakbang. Saan? Sa probinsya namin ng nana mo. Magyasi ang napayo ko. Kung saan kami sabay lumaki noon. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa nana mo. Hindi naman siya mag-aalala kapag nalaman niya ako ang kasama mo, hindi ba? Nakangiti niyang paliwanag sa akin. Sa puntong iyon ay hindi na ako nakatanggi sa gusto niya at napatungo na lang ako. Hindi ko na rin binanggit pa ang tungkol sa pagtatalo ni Nana at Daddy tungkol sa kanya. Tumagal ang biyahe namin ng 4 na oras bago kami tuluyang nakarating sa kanilang probinsya. Hindi mapaghiwalay ang aming mga kamay habang nasa biyahe, kaya naman hindi maiwasang pagtinginan kami ng ilang mga pasaherong nakasabay namin. Bago marating ang tutuluyan namin doon, ay kinailangan pa namin maghintay ng 1 oras sa terminal kung saan matatagpuan ang sasakyan naming baby bus kung tawagin nila roon. May oras kasi ang bawat biyahe. Nang umandar na ang sasakyang sinasakyan namin, hindi ko napigilang mapaidlip. Dahil dito, hindi ko na rin namalaya na napahinlaym na pala ako sa balikat ni Uncle Joey. Inabot ng mahigit 5 oras ang biyahe namin bago kami tuluyang nakarating sa aming destinasyon. Malaki ang mansyon na aming nadatnan doon. Sa isang hasyenda kasi kami tumuloy at minsan na rin naikwento sa akin ni Nana ang tungkol sa lugar na ito. Ayon kay Nana, mayroon daw itong 5 kwarto. Antigo ang mga gamit dito at kapansin-pansin ang lumang estilo ng mansyon. Tigmak ito ng sapot at maraming relikyang natatagpuan sa bawat sulok. Malawak ang lugar at sa katunayan, mayroon itong 2 palapag. Halatang marami ng pinagdaanan ng mansyong ito at halatang napag-iwanan na rin ng panahon. Maya-maya pa'y natanaw ko ng payapang pagsikat ng araw. Madaling araw na kaming nakarating dahil may kalayuan ng probinsya nila sa kasalukuyan naming tirahan. Dito ka na muna magpahinga, alam kong pagod ka. Niyakap ako ni Uncle Joey mula sa aking likuran. Bibili lang ako ng pagkain sa bayan. Malayo ba, Uncle Joey? 30 minuto lang ang biyahe. 1 oras lang at narito na ulit ako. Malambing niyang tugon. Okay, humarap ako sa kanya. Maglilinis na lang muna ako dito. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng matamis na halik sa kanyang labi. Kumanti siya ng halik ngulit kumlas din agad. Unahin mong linisin iyong 1 kwarto. Isang makahulugang ngiti ang kanyang binigay sa akin. Tinapunan ko rin siya ng matamis na ngiti at saka ako tumango. Saglit pa'y agad na siyang umalis. Pagkaalis ni Uncle Joey ay agad kong nilibot ang buong bahay. Hindi nga ako nagkamali ng akala dahil talagang malaki ang lugar. Subalit matapos kong libutin ang buong kabayan, ay nagtaka ko dahil 4 lamang kwartong aking nakita na sa pagkakaalam ko ay 5. Anyway, una kong nilinis ang kwartong nasa dulong bahaging 2 palapag ng bahay. Hindi ko maipaliwanag ang amoy na nanggagaling sa naturang kwarto habang nililinis ko ito. Hindi ako sigurado kung amoy bulok ba o malansa. Ang nasisiguro ko lang, masangsang at masakit sa ilong ang amoy na iyon. Subalit ang higit na pumukaw ng aking atensyon ay ang linya ng mga langgam na patungo sa isang direksyon. Sinundan ko ng tingin ng direksyon tinatahak ng mga ito at nakita kong patungo sila sa butas ng isang dingding. Kinato ko yun upang bulabugin sila. Marahil ang butas na yun nagsisilbing lungga ng mga langgam. Agad kong pinuksa ang abalang mga langgam gamit ang kerosene na natagpuan ko sa cabinet. Kasabay nun ay mabilis ko rin winalis ang mga dumi at alikabok ng kwarto. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang masangsang na amoy. Habang tumatagal, ay mas lalo itong umaalingasaw. Parang nabubulok na hayop. Napugto ang aking pag-isip nang makarinig ako ng ingay mula sa ibaba. Dali-dali akong bumaba sa pagkakalang dumating na si Uncle Joey. Subalit naiyak ako nang makita ko ang isang batang babaeng nananakbo patungo sa kusina. Saglit akong natilihan ngunit agad ding nakabawi ng kilos. Paano nagkaroon ng bata sa loob ng bahay nito? Maya-may sinundan ko ang bata at nakita kong pumatok-sok ito sa loob ng cabinet sa ilalim ng lababo. Bata, tawag ko rito habang marahang binabaybay ang direksyon ng cabinet
kung saan siya nagtago. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagpasok niya sa maliit na cabinet kung saan niya ipinagkasya ang kanyang sarili. Sa tansya ko ay nasa 6 hanggang 7 taon lamang ang batang iyon. Nakaduster lang ito ng hanggang tuhod at nakayapak. Bata, lumabas ka dyan. Utos ko rito. Hindi ko may paliwanag kung bakit tila hindi ko may makbang ang aking mga paa. Pinilit ko pa rin lumakad. Marahan, paunti-unti, hanggang sa malapit ko na itong marating ang cabinet. 5 hakbang na lang. Hindi, 4 na hakbang na lang. Pero bakit ganun? Bakit hindi siya kumikibo? Bata, tawag kong muli rito. 3 hakbang na lang. 2, 1. Marahan kong hinawakan ang handle ng cabinet. Munang pa siya kung buksan ito anuman ang mangyari. Subalit na ang bubuksan ko nito ay lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Bakit? Bahal.